Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papurit at salamat ay nakuko lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, siyang tunay at nag-isang Diyos na karapat dapat sambahin. Nawang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah mga kapatid, ngayon po ay meron tayong bibigyan ng reaksyon na isang video na kung saan ito ay isinend ng isa sa mga follower natin sa Facebook at nais niyang bigyan natin ito ng reaksyon dahil itong video na ito ay may kaugnayan sa relihiyon, lalong-lalo na sa ating pananampalataya sa relihiyong Islam, na may mga tao na patuloy sila sa paninira sa relihiyong Islam, at tayo naman ay sa abot ng ating makakaya, inshallah, ay patuloy rin tayo sa pagsagot sa kanilang mga paninira laban sa ating pananampalatayang Islam. At inshallah ay bibigyan natin ng reaksyon ang video na ito. At bago natin bigyan ng reaksyon ay samahan niyo muna ako at panoorin natin ang kanyang video. May Muslim ba sa Biblia? Meron. Si Paraon. Kasi si Paraon hari ng Ehipto o ng Egypt. At yung Egypt na yon, alam mo naman yan na bansa ng mga Muslim yan. Nung kwento sa Quran nila, sabi sa Quran nila, si Paraon daw nagsabi, wala nang ibang Diyos, ako lang ang Diyos. Ang sabi naman ng ala nila, sa Quran nila yan, kahit invento lang yung Quran nila. Ang sabi ng alukbati nila, meron, ako. Tapos, ang ginawa ng alukbati nila, ikaw ay ipipris. O, prinis nila si Paraon. Nung nalunod sila sa tubig, kinuha naman si Paraon doon sa tubig. Prinis nga nila. Kasi hari nga ng Ehipto, Muslim yan eh. Pero ang tunay na kwento talaga doon sa Biblia. At ngayon, yung bangkay ni Paraon, alam ko nasa Syria yun eh. Yun, doon siya nakakapris. Kaya, yung mga Muslim, pinanggalingan ng kwento ng Muslim sa Quran ay sa Biblia mismo. Okay? Kulit ng mga comment na itong mga to. Pag sinabi ng Muslim si Paraon, Muslim yon. Alam nyo ba sa Quran? Kayong mga Muslim ha, nanggigigil ako sa inyo. Alam nyo sa Quran nyo, sinong kausap ni Paraon doon? Di ba si Propeta Moises? At sino yung sumabat doon kay Paraon na sinabi niya na siya lang ang Diyos? Di ba yung ala nyo? O, paano naging hindi Muslim si Paraon? Paano hindi naging Muslim si Paraon? Ha? Dahil hindi siya tinanggap? Sinasabi nyo hindi siya tinanggap? Pumunta nga kayo ng Ehipto na yan, ng Egypt na yan, visit talaga kayo, visit. Pumunta kayo ng Ehipto. Kung may makita ba kayong na hindi Muslim doon, meron doon, Orthodox. Bago lang sumulpot ang Orthodox doon sa Ehipto. Alam nyo ba yun? Pakasinungaling nyo eh. Tapos yung ibang mga comment nyo, naniniwala ka ba sa kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo? Sa ministro nga, hindi ako naniniwala eh. Dahil nanggugutom lang sila. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus Kristo, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Ay hindi na magugutom. Ayan ang lagi nyong itatak sa kokote nyo. Nabubulol lang ako dahil sa ginagawa ninyo sa mga tao eh. Pero wala na akong pakialam dun. Kung mahukuman man kayo o hindi, sa inyo na yun. Okay, base sa napanood natin sa kanyang mga pahayag, may isang follower niya na nag-comment na kanyang tanong ay meron ba daw Muslim sa Biblia? Tapos ang sagot niya ay meron daw, at yun daw si Paraon o si Firaun sa atin. So unang-una kapatid, Brad, although nabanggit sa Quran si Paraon, pero does not mean na siya ay Muslim. Hindi po ibig sabihin na nabanggit na yung tao katulad ni Paraon ay automatic na siya ay Muslim. Sapagkat ang Quran kapatid, for your information, ang Quran ay nahati sa tatlo, sabi ng mga Islamic scholar. Una, ang Quran, ang nilalaman niya ay ang Tauhid. Ito yung kaisahan ng Allah. Nandito yung Tauhid, nandito yung Aqidah o paniniwala ng isang Muslim sa kaisahan ng Diyos. Pangalawa, ang Quran ay binubuo rin ito ng mga kasaysayan ng mga naunang propeta. Katulad ng sinasabi mo na si Paraon
ay Muslim daw siya kasi nabanggit siya sa Quran. So, hindi ibig sabihin na nabanggit siya sa Quran ay Muslim siya, kundi binanggit ng Allah sa Quran upang ito ay mapabilang sa mga kwento at kasaysayan na magbibigay ng reflection sa mga Muslim. Pangatlong bahagi ng Quran, kapatid, ang Quran ay isa rin itong batas, jurisprudence. Isa rin itong batas na kung ano yung mga bagay na pinag-utos sa mga Muslim at ano yung pinagbabawas sa kanila. Sa take note, yung sinasabi mo na si Paraon ay Muslim, ay hindi po siya Muslim. Okay? Nabanggit lang po siya sa Quran dahil isinalaysay ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga Muslim kung ano yung kaganapan sa panahon ni Moises, lalong-lalo na yung pagiging hari ni Paraon sa Egypt. So, uulitin ko, hindi po Muslim si Paraon. Okay? Pangalawang argument ng tao na ito, sabi niya, ang Quran daw ay imbento lamang at nangongopya sa Biblia. So, napaka-strong ng statement na yun, ha? Sasabihin mo ba naman na ang Quran ay imbento lamang? Ang tanong, sino nag-imbento sa Quran? Kung sasabihin mo, paniniwalaan mo bilang isang Kristiyano na ang Quran ay imbento, so ang tanong ko naman sa iyo, sino nag-imbento sa Quran? Sino ang nagsulat ng Quran kapag ito ay imbento? Tapos doon sa pahayag niya, sinasabi niya na ang Quran ay nangongopya sa Biblia. FYI, ang Quran ay hindi po ito imbento at lalong hindi po ito nangongopya sa Biblia. Bakit natin sinasabi na hindi imbento at hindi nangongopya sa Biblia? Sapagkat ang Quran ay meron siyang originality. Mula noon hanggang ngayon, yung Arabic text ng Quran ay nananatili pa rin hanggang ngayon. Walang pagbabago. Pero yung Biblia ay wala ng original ngayon. Kasi ang original text ng Biblia ay hindi naman Tagalog, hindi naman English, hindi naman Chinese, kundi Hebrew o di kaya Aramaic. Aramaic at Hebrew ang lingwahe nung panahon ni Jesus. So, ibig sabihin, ang punto natin dito, yung Quran ay nananatili pa rin yung form. Yung form niya hanggang ngayon na walang pagbabago sa originality niya. Ni-reveal ng Allah subhanahu wa ta'ala ito sa pamamagitan ng Arabic text at hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang Arabic text ng Quran. Hindi katulad sa Biblia na wala na yung original language ng Biblia katulad ng Hebrew o Aramaic. So, paano mo sasabihin na ang Quran ay imbento lamang? Di ba? At sasabihin mo na ang Quran ay nangungopya lamang sa Biblia. Hindi ba ang Biblia yung imbento ngayon? Kasi sinasabi natin na wala na yung original ng Biblia eh. Wala na yung original sa panahon ni Jesus. Ano yung language sa panahon na yun? So, nag-evolve na yung lingwahe ngayon eh. So, ibig sabihin, ang punto natin dito, brother, for the sake of arguments, ang Quran ay nananatili sa kanyang original na teksto. Halimbawa, bigyan kita ng halimbawa para mas lalo mong maintindihan yung pagpapreserve natin sa original ng Quran at yung Biblia. Makita natin yung comparison kung alin ba sa dalawa ang nananatili sa kanyang originality mula noon hanggang ngayon. Halimbawa, sa Quran, yung pangalan ni Jesus sa Quran ay Isa ibn Maryam at mababasa ito ng word for word sa Quran. Isa ibn Maryam. At sa language natin, sa Tagalog, ito ay si Jesus na anak ni Maria. So ngayon, ang halimbawa natin ay ganito. Yung salitang Isa ibn Maryam, kapag ito ay itatanong mo sa lahat ng mga kamusliman sa buong mundo, kahit anumang nationalities, anumang bansa ay maiintindihan nila. Halimbawa, yung isang Pilipino na Muslim. Kapag tinanong mo kung kilala mo ba o alam mo ba yung pangalan na Isa ibn Maryam, automatic ang isasagot niya sa iyo, oo, alam ko yun. Kapag tanungin mo naman ang isang Amerikano na Muslim, kung alam ba niya yung salitang Isa ibn Maryam, o di kaya kilala ba niya yung pangalan na yun na Isa ibn Maryam, ay automatic ang sasagot niya, oo, iisa lang. Gayon din, kapag tatanungin mo yung Chinese, yung Koreano, yung Arabo, lahat French, lahat ng mga nationalities, languages sa buong mundo at lahat ng bansa, kapag tinanong mo sa kanila
kung ano yung ibig sabihin o sino yung tinutukoy sa pangalang Isa ibn Maryam, automatic na iisa lang ang kanilang sagot. Anong sagot nila? Yun ay tumutukoy kay Jesus na anak ni Maria bilang isang sugo at propeta ng Diyos. O di ba? So makikita mo dun, brother, na yung Quran ay may sariling text, may sariling originality at hindi nangongopya sa iba't ibang language. Hindi nangongopya sa iba't ibang language. Kahit anong bansa ka, yung Quran, iisa lang yan. Hindi yan sinasalin sa ibang language, kundi nananatili pa rin siya sa kung ano yung lingwahe na noong ito ay ibinaba ng Diyos, nireveal ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, which is yung Arabic na language. Kung titignan naman natin sa Biblia kung napapanatili ba yung originality ng Biblia sa panahon natin ngayon, kapag tanungin mo naman ang iba't ibang lahi o nationalities ng isang Kristiyano sa buong mundo, halimbawa, yung sasabihin natin yung dito sa bansa natin, sa Pilipinas, since yung wika natin ay Pilipino, Tagalog, so yung karamihan sa mga Kristiyano, ang Biblia na gamit nila dito ay nakasalin sa Tagalog. Tapos, halimbawa, yung mga disipulo sa Biblia katulad nila Pablo, nila Marcos, Mateo, di ba? Sila yung mga disipulo sa New Testament na nakasalin na sa Tagalog ang kanilang mga pangalan. Ngayon, pag pumunta ka sa China at itatanong mo sa kanila kung kilala ba nila si Pablo, kilala ba nila si Marcos, si Mateo, o sabihin natin na kahit yung pangalan ni Jesus, kung kilala ba nila yung pangalan na Jesus, hindi maintindihan ng isang Chinese yun. Kasi nga, yung mga salita na yun na binanggit natin, tayo lang nakakaintindi nun bilang isang Pilipino. Pag bumunta ka naman sa Korea, ganun din naman nila maintindihan yun. Tapos sa mga Arabo na mga Kristiyano, kasi para sa inyong kaalaman, may mga Kristiyano na Arabo. So pag bumunta ka sa kanila, itanong mo kung kilala ba ng mga salita na yun, si Jesus, si Pablo, si Marcos, si Mateo, hindi nila makikilala yun sapagkat ito ay nakasalin sa ating lingwahe. Gayun din sa mga Amerikano, hindi nila maintindihan yun. Tapos, ang mas malala pa doon, yung pinaka-content ng Biblia ay nakasalin na rin, ay nakabatay sa lingwahe na ginagamit ng mga tao. Halimbawa, dito sa bansa natin, sa Pilipinas, yung mga Biblia dito nakasalin sa Tagalog o sa Pilipino. Tapos sa China, nakasalin din sa Chinese language. Sa Korea, nakasalin din sa Korean language. Sa Japan, kapag may mga Kristiyano doon, ay nakasalin din sa kanilang lingwahe. Sa Amerika, nakasalin din sa English ang kanilang Biblia. So, anong pinupunto natin dito mga kapatid, lalong-lalo na dito sa brother natin na gumawa ng content tungkol dito sa bagay na ito? Ang punto natin dito, yung Biblia, masakit na katotohanan, pero wala na yung original na Biblia sa panahon natin ngayon. Oo. Kasi first and foremost, yung nilalaman ng Biblia ngayon, hindi naman yan nakita ni Jesus, hindi naman niya alam na meron palang Biblia na katulad ng mga ginagamit ng mga Kristiyano ngayon. Hindi niya nakita yan nung panahon niya. Walang Biblia nung panahon niya. At nung panahon niya, ang language ng mga propeta noong panahon ay Aramaic at Hebrew. Eh, hindi na yun ang ginagamit sa Biblia ngayon eh. Ang punto natin dito mga kapatid, kailanman ay hindi nangongopya ang Quran sa Biblia, kundi ang Biblia ay walang stagnant na lingwahe. Diba? Hindi mo alam kasi kung saan naroroon, anong bansa, anong nationality, anong language ang gamit sa isang particular na lugar, yun naman yung language ng Biblia. Pero ang Quran, kahit saan mo dalhin na bansa o anong nationality, ay hindi pa rin nagbabago yung originality ng Quran. Mananatili pa rin ito sa Arabic na teksto. Kasi yun ang original na language nung ito ay ibinaba ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala sa huling sugo at propeta na si Prophet Muhammad, peace be upon him. Pansinin mo, bigyan pa natin ng another example. Pag makita mo ang, alam mo yung yung reading Quran, i-search mo sa YouTube yung reading Quran para magkaroon ka ng ideya. Yung pagbabasa ng Quran sa amin, kahit anong nationalities, pagdating sa Quran ay nagkakaisa yung mga tao sa buong mundo. Nagkakaisa yung mga iba't ibang nationalities pagdating sa pagbabasa ng Quran. Pakinggan mo kung paano magbasa ng Quran ang Muslim na Pilipino. At saka yung Muslim na Korean, Muslim na Chinese, Muslim na Arabo, Muslim na Amerikano, Muslim na French, lahat ng mga nationalities sa buong mundo, pakinggan mo kung paano sila magbasa ng Quran.
Pakinggan mo kung paano yung paraan ng kanilang pagbabasa ng Quran. Ito ay iisa lamang, di ba? Kasi pag nagbasa sila, nagsama-sama yung mga iba't ibang nationalities, nagbasa ng Quran, hindi mo madedetermine kung anong nationality na eh. Maliban na lang na magsalita siya sa original na language niya, doon mo malaman na itong tao na to ay isang Koreano. Itong tao na ito isang Chinese. Kasi yun ang language niya eh. Pero pag yan ay nagbabasa ng Quran, iniiwan niya yung sariling language niya. Kundi, nakabatay siya doon sa original text ng Quran. Makita mo yung miracle ng Quran. Yan yung miracle ng Quran na wala sa Biblia hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon, yan yung wala sa Biblia. Kasi sapagkat yung Biblia, wala nang originality ngayon. Hindi na yan yung original na ginagamit ng mga Kristiyano ngayon, yung Biblia. Hindi na yan yung original na Biblia. Kasi sabi nga natin, yung Biblia ngayon, hindi naman yung naabutan ni Jesus. Hindi naman yung nakita na ganyan pala yung sequence ng Biblia, ganyan yung mga nilalaman ng Biblia. Kasi kung mapapansin mo, lahat ng mga nilalaman ng Biblia, puro kasabihan lamang ng mga disipulo. According to Mark, according to Matthew, according to Paul, di ba? Ayon kay Marcos, ayon kay Pablo, ayon kay Mateo. Yun yung mga mababasa mo sa chapter ng Biblia.